Sa dami po ng hype sa crypto market ngayon, isa po sa XRP sa pinaka-usap-usapan na coin. Lalo na ngayong lumalabas ang mga bagong XRP Spot ETF. Marami pong holders ang excited at nag-i-imagine ng malalaking price jumps or pagtalon sa mataas na presyo. Pero ayon po sa mga eksperto, dapat daw manatili tayong kalmado at wag po tayo agad mag-expect ng mga presyong umaabot sa $10, $50 o maging ang pinaniniwalaang $589 na presyo. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin kung bakit ganito ang sitwasyon. Paano po ba talaga gumagana ang mga XRP ETF at kung ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga crypto holders. Kaya, ayan, simulan na po natin sa ating unang katanungan kung bakit dapat pong manatili tayong kalmado dito sa kalagitnaan ng XRP ETF hype na ito. Yan. Kaya, bakit nga ba sinasabi ng mga analyst na dapat po tayong manatiling kalmado? Sa kabila po ng excitement sa paligid ng rollout ng mga XRP ETF, malinaw na ang kasalukuyang market setup ay hindi po sumusuporta sa instant price explosion. Yan, or mabilis na pagsabog ng presyo. Halimbawa, ang Canary Capital XRP ETF ang naging unang listing. Pero ayon po kay Ginoong Johnny, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya ay siya po ang co-host ng Good Evening Crypto Show. Ang mga single ETF events ay bihira pong mag-trigger ng mabilis na price rally. Sa simpleng salita, kahit live na ang ETF, hindi po ito nangangahulugang tataas agad itong si XRP. Ayon po sa mga eksperto, ang ETF launches ay idinisenyo para unti-unting pumasok sa market ang demand. Hindi ito parang sudden whale buying na agad nagpapataas ng presyo. Kadalasan ilang araw o linggo bago makita ang meaningful impact sa chart, sa price chart. Kaya sa ating pananaw bilang mga holders, importante po na hindi tayo maapektuhan ng hype. Dapat tingnan po natin ito sa long-term view kasi ang ETF inflows ay mas gradual kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ngayon is, paano nga ba gumagana ang mga XRP ETF purchases na ito? Marami pong mga holders ang nagkakamali sa pag-iisip na ang ETF issuers ay bibili ng malalaking halaga ng XRP bago ang launching. Ayon po kay Ginoong Johnny mula sa Gemini, seed capital lang ang binibili ng mga issuers. Ayan. Ano nga ba ang seed capital? Ito po ang minimal amount para masimulan ang trading sa exchange. Hindi po sila pinapayagang bumili ng monthly inflows ng maaga. Ibig sabihin wala pong massive behind-the-scenes accumulation bago po ang launch day. Dahil dito ang malaking galaw sa presyo na inaasahan ng marami ay hindi po nangyayari. Ang ETF flows ay nagme-measure or sumusukat lamang kapag ang authorized participants ay gumawa o nag-redeem ng shares. Kung limitado po ang early purchases, hindi rin magkakaroon ng price shock sa unang araw ng launch. Para po sa atin bilang mga holders, ito po ang paalala na dapat hindi po natin asahan ang overnight gains. Ang market dynamics po ng ETF ay mas structured at hindi po basta-basta nagre-resulta sa instant profits. Ngayon bakit hindi pa tumataas ang presyo ni XRP? Ngayon, tanong po ng maraming tao, bakit hindi pa sumasabay sa hype ang presyo ng XRP kahit may massive inflows na? Sa datos
or data po ng Canary Capital. Nakatanggap po ng $12.8 million inflows ang Canary Capital ETF kahapon at umabot po sa $305 million ang kanilang total assets. Ang Bitwise naman ay sa kanilang first day debut, meron po silang $105.36 million na inflow. Kaya sa kabuuan ay meron pong $410 million na pumasok sa loob ng isang linggo lamang. Pero sa kabila po ng napakalaking inflows, bumaba sa XRP sa ilalim ng $2 sa huling 24 hours. Bakit? Una, ang ETF shares ay nag-trade po sa traditional exchanges. Pero hindi po ito direktang bumibili ng real XRP sa open market. Ang price movement ay nakadepende lamang kapag ang creation ng demand ay tumaas. Sa puntong ito, ang mga authorized participants ay hindi na po makakakuha ng XRP sa private channels at kailangan na pong bumili ng direkta sa mga crypto exchanges. Dito lamang po magsisimula ang supply squeeze at saka malalaking galaw sa presyo. Tulad po ng nangyari kay Bitcoin noong early 2024, bumaba muna siya or bumaba muna ang kanyang presyo pagkatapos po ng ETF launches bago po tuluyang tumaas ng sabay-sabay sa scale accumulation. Ngayon ay ano po ba ang kahulugan ng ETF inflows sa market? Ang ETF inflows ay importante pero hindi po agad-agad makikita sa chart ni XRP. Ang trick po ay nasa creation ng demand. Kapag tumaas po ito ng malaki, dito lamang po magsisimula ang tunay na buying pressure. Sa ngayon, kahit $410 million na ang ETF inflows, ang market ay hindi pa pressured dahil marami pa ring XRP na available sa mga private channels. Hindi po ito tulad ng mga whales na biglang bumibili sa open market. Para po sa atin bilang mga crypto holders, dapat po nating intindihin na ang ETF launches ay slow burn. Ito ay parang steady accumulation process na unti-unti lang nagbibigay ng epekto sa price action. Ano naman po ang mga lesson o aral sa ETF, XRP ETF dynamics? Ang pinaka-importanting lesson po dito ay huwag po tayong mahulog sa excessive speculation or sobra-sobrang spekulasyon. Kahit marami pong nagsasabi ng mga price targets na $10 o $589, ang reality po talaga ay iba. Ang ETF launches ay structured, ang kanilang seed capital ay limitado, at ang price action ay depende po sa authorized participation creation demand. Kaya para po sa atin, dapat manatili po tayong grounded, obserbahan po natin ang data, at huwag po tayong magpadalos-dalos. Ito rin po ay paalala na ang crypto trading ay marathon, hindi po ito pabilisan ng takbo or sprint. Ang hype at saka excitement ay normal, pero ang disiplina at pasensya ang tunay na puhunan para sa mga long-term gains. At bilang panghuli, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, si XRP po ay nasa strategic accumulation phase sa ilalim ng ETF rollout. Hindi ito ang panahon para ma-pressure ng short-term hype. Ang tunay po na price movement ay mangyayari kapag na-trigger ang large-scale creation demand at saka supply squeeze. Para po sa atin, ang pinakamahalagang take-away po dito ay ang mag-observe, mag-aral, at mag-hold ng strategically. Hindi po natin kailangan na maapektuhan ng bawat tweet o speculative target. Ang structured ETF accumulation ay isa pong game changer, pero gradual ang kanyang effect lamang. Yan po ang dapat nating asahan. Magandang oportunidad ito para po sa mga holders
na may plano para sa long-term gains at wag pong ma-influence ng mga unrealistic expectations. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.